At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo patuloy ng patnubayan, gabayan natin dagalan sa buhay. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Will Armeda and Papa O God. Minsan pa kami nagpupunan ng kapasalamat sa bawat yugto ng balga pinagpalit ng langisan sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan, patuloy kayo na sa amin sa tutuwi na O Diyos, hallelujah. So bago po yan, bisa pa kami buong pagpapakumbaba, himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, pagsalansan sa balakalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kagtasan, na ito na saganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual para simple ka pa ng aming intindihan, aming minaibig ng mga baguhan, mga bisita madatihan, maging sa aming beloved viewers, ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damon sa pinda sa tansya ng belief, cast out from us, and bind the power of darkness, and anoint the word of the Lord. In Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unakit sa lahat. Ako po ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdala pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukan ng mga pagpapala. And we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always cherish and remember the blessed teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeda, beloved Honorable San Pastor Lins Almeda. Greetings and respect to all the beloved children of the Almeda family here in the Philippines as well as in the US and in Canada. At sa lahat din po ng ating mga beloved preachers, beloved workers, ating beloved veterans, ating especially to our beloved visitors and to our beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody, so praise the Lord. Beloved sons of God, 8 days from today, most part of the world will be celebrating the so-called Christmas Day, or the birth of the Messiah. And many people today will be expecting a lot of gifts from their loved ones, from their friends, from their employers. And if we are trying to remember many people that we have received already the gift from our loving Father in the name of dear Jesus Christ, and that is our salvation. Ulitin ko po, una na nating natanggap yung regalo, yung di akalang regalo, unexpected gift from our loving God. Simula ng ating siyang tinanggap. Kaya kung ating mababasa sa English naman po ito, kasi medyo mahaba, from the book of Acts, chapter 3, verses 2 up to 9, kaya nilaman po, o up to 10. The book of Acts, chapter 3, from verse 2 up to verse 10. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him up by the right hand, and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked, and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Amen. Praise the Lord. And God bless His word. Everybody praise the Lord. Mga inibig, dito po'y dumating sa isang lalaki na lumpo mula pa sa sinipupunan ng kanyang mahal na ina.
na kung saan mga inibig ko ay simula nang siya po ay pinagdalang tao, pa mga inibig ko siya ay lumpo na. Subalit dito mga inibig ko ay nakamtan niya ang unexpected gift o regalo na di akalang regalo na nagmumula sa ating pinakamalap na Panginoon. Kung ating isipin mula po sa sinapupunan ng kanyang ina, ito po ay pilay na mga inibig ko hanggang sa pagsilang. At ito po ay inilalagay ang lalaking ito sa lagi araw-araw doon sa beautiful gate o doon sa beautiful temple mga inibig ko na kung saan ay doon ay laging humihingi siya ng limos mga inibig ko. At maaari, lagi niyang hinihiling sa ating dakalit sa buhay na kung maaari ay pagalangin siya mga inibig ko. Sapagkat doon siya sa dalanginan ng mga tao mga inibig. Kaya nga, nang pumasok si Pedro at si Juan, mga inibig ko, sa magandang templo, mga inibig ko, nakita ng pilay na ito, si Pedro at si Juan, mga inibig ko, at nag-i-expect siya na bigyan siya ng limos, mga inibig ko. Subalit, mga inibig sa ating mga nabasang talata kanina, subalit ang sabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Subalit, ang nasa akin, ang ibibigay ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo na tiga Nazaret, tumayo ka at lumakad ka. Palakpakan mo ang pinakamalap na Panginoon. At siya'y hinawakan sa kanang kamay at siya'y itinindig. At pagdakay, nagsilakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. At siya'y tumayo, mga inibig ko, lumakad at lumugso at nagpupuri sa Diyos. Pagpasok doon sa templo kasama ni Pedro at ni Juan, mga inibig. At nakita ng lahat ng mga tao ito. At grabe ang kanilang panggigilalas sa dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nakita nila, mga inibig ko, araw-araw doon ang lalaking pilay na ito mula pa ng pagbabata niya hanggang sa satsay tumanda, mga inibig ko. Subalit ng araw na yan, nang siya'y sumampalataya at sumama kay Pedro at kay Juan, mga inibig ko, siya po ay nakalakad, naglulukso, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya from that very moment, nakamta niya yung di akalaing regalo na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, kung ating iisipin ang mga dati nating mga kalalagayan noon, nang wala pa tayo sa gawang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay umaasa sa regalo ng Diyos. Maaari mga inibig ko sa mga may makaramdaman, ang ating hihilingin ay gumaling ang iyong karamdaman, magbago ang iyong buhay, mga inibig ko. Ganun ang laging ating pananaw ng mga panahon na yan sa ating kinigis ng reliyon, sa Diyos na ating nakikita, na sinasamba natin, sa akala natin yun ang Diyos na totoo, mga inibig ko. Pero mga inibig ko, sa ating panalangin na hinihingi natin yung regalo ng ating kagalingan, pagbabago natin buhay, maayos na buhay, subalit tayo ng mga panahon ay lahat ay bigo. Diba, praise the Lord? Kaya nga mga inibig ko, isang araw, ginamit ang ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeda, beloved and San Pastor Will Almeda, the whole Almeda family, mga inibig ko, sa pamamagitan, mga iniibig, ng mga krusada. TV crusade, radio crusade, outdoor crusade, at regular service katulad ng ating ginagawa ngayon, na kung saan ay na mapakinggan natin ang pangangaral ng tao ng Diyos, preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko. Lahat tayo na tumalima at sumunod, sinagawa ang kalooban ng mga panahon, nakamtan natin yung di akalaing regalo na nagmumula sa ating mga panahon, na kung yan ang ating mga kaligtasan, mga inibig ko. Praise the Lord. Yung napakinggan natin huling nag-testify, dahil siya naging matapat, pagsunod sa kalooban ng ating malaman, sumampalataya sa turo ng pangangaral ng propeta ng Diyos, mga iniibig ko. Sino ba magbibigay ngayon sa ating panahon ngayon ng isang buong bahay, fully furnished, tapos meron pang grocery sa ibaba o sari-sari store?
Sino magbibigay niyan? Oh? Yan ay nagmumula sa ating mahal po noon, hinihipo ng ating nagsabuhay ang puso ng tao, ang inibig ko, para gawin yun. Diba, so praise the Lord? And almost 32 years ago, maalala ko pa isa nating kapatiran, na kung saan mga inibig ko, siya po ay may sakit na ikamamatay niya, cancer. Mayaman sila. And she was even traveled to Europe, sa Spain, sa France, mga inibig ko, maging sa Rome. At doon ay meron na nagmimiracle na mga naghihimala, mga inibig ko, bimilihan ng mga holy water. Oh? Sabi mo, bimilihan ng galong-galong na tubig, inuwi sa bansang Pilipinas. Sa pag-aakalang siya gagaling, yung iba pinaligo, yung iba ininom, ang nagresulta, lalong lumala ang kanyang karamdaman. Kaya, totally, na-bedridden siya, mga inibig ko. Oh? At doon, wala na siyang halos pag-asa. Ilang buwan na siyang bedridden. Hindi na siya makaupo, mga inibig ko. Halos din na makakain. Grabe ng kapayatan. Sabi niya sa kanyang timtim na panalangin, December din, katulad ng buwan na ito. Sabi niya, Diyos ko, sabi niya, bago man lang ako mamatay, ituro mo naman sa akin kung saan kita paglilingkuran at ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Maya-maya, bilang isang audible voice, isang boses ang kanya napakinggan, at ang sabi ng boses, buksan mo yung TV set. Laking gulat niya, wala naman tao dun sa kwarto, nag-iisa lang siya. Maya-maya uli, buksan mo yung TV set. Hanggang sa pangatlong beses, mga inibig ko. Kaya ang ginawa niya, hindi naman siya makatayo, hindi rin siya naman makaupo na. Ang ginawa niya, unti-unti siyang gumagapang na paganon. Hanggang sa makababa siya roon, sa kanyang kama, at gumapang na parang sundalo, papunta rin sa kanyang TV set, at binuksan, tamang-tama ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napakinggan niya ang mga patutuo at ang pangangaral ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, na may katapangan, mga inibig ko, at sinunod niya ang lahat ng ginawa. And right from that moment, natanggap niya yung di akalaing regalo na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Nakaupong bigla, mga inibig ko. Kaya pagpasok ng kanyang mga asawa, laking gulat. Ba't nakatayo? Ilang buwan nang hindi nagagawa yung mga bagay na may inibig, lagi lang nakahiga. Sabi niya, ibili mo ko ng arroz caldo. Matagal na hindi kumakain, mga inibig. And right from that moment, nakakain siya. At sabi niya, kunin mo yung address, pupuntahan natin yan. So sa madaling salita, mga inibig ko, pinuntahan nila ang ating banal na gawain, mga inibig ko, na kung saan ay doon tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ating mahal na Panginoon Kristo, mga inibig ko, at totally pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. At bilang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, ibinigay niya kanyang buhay, mga inibig ko, at para laging nasa presensya ng Diyos, bimili siya ng isang lote sa isa nating outlet station, doon sa tabi ng pastoral house, doon siya nanalagi, mga inibig ko, hanggang sa mga oras ito, malakas na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung regalo na nakamta niya, mga inibig ko, pinahalaga niya, mga inibig. Kaya sa ating mga inibig ng mga baguhan dito ngayon, maging sa mga tatawagin pa sa ating inibig ng mga viewers, mga inibig ko, ito ang tamang panahon. Kung nais yung makamtan, yung regalo na nagmula sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, tanggapin yung ating sa buhay bago yung galit niya ang inyong maranasan. Ito ay reminder sa lahat ng tao, maging sa ating mga ilang Kristiyano na urong-sulong pa sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi sa Zephaniah chapter 1 verse 18, kaya nilalaman po. The book of the prophet Zephaniah, chapter 1 verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Dito po sa Zephanias, Kapitulo 1, versikulo 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupa ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. So ito po ay babala sa lahat ng tao, maging sa mga ilang Kristiyano, hindi binibigay ng 70% ng pagkaroon sa Diyos at hindi pinangangalagaan yung regalo na pinagkalob sa atin ng ating dakalan sa buhay.
Sabi ng Biblia, mga inibig ko, maging ang iyong pilak at ginto, ang iyong kayamanan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katanyagan ay hindi makapagliligtas sa iyo sa kagalitan ng Diyos na ibubugso sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya ang Diyos ay nagbibigay lagi ng panahon upang mga tao ay makalapit, upang makamtan nila yung unexpected gift na ibibigay ng Diyos. Paano nila makakamtan ito kung ayaw nilang lumapit, mga inibig ko? Kinakailangan nila lumapit, mga inibig ko, at maglingkod sa ating dagat sa buhay. Kung paano yung ating nakamtan ng mga pagpapala, proteksyon, mga blessing, mga inibig ko, ay kanila rin yung maranasan, mga inibig. Sapagkat ang tao po ay totoong nalulong sa paggawa ng kasamaan. Kaya sila ngayon ay sumisigaw dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan, dumami ng dumami, na ito yung nagbunsod, nagbungan ng kanilang karamdaman, mga problema sulani. Kaya sila humihiyaw, sumisigaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit tayo na nakatanggap na ng unexpected gift na gumuro sa ating mahal na Panginoon, kung tayo man sumisigaw, humihiyaw, sapagkat ating ipinatutuo, binubunyi natin ang mga dakilang kapangyarihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At pagsabing, praise the Lord! Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating mabait Diyos sa buhay na dapat gawin ng lahat ng tao sa mundong ito? Upang makamtan nila yung unexpected gift, yung di akalang regalo nagmula sa ating mahal na Panginoon. At maging sa mga datihan na. Ano po sabi po dito sa Book of Acts, chapter 2, verses 38 and 39, and Romans, chapter 12, 11 and 12. Kaya lamang po. Acts chapter 2, verses 38 and 39. The book of Acts chapter 2, verses 38 and 39. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. The book of Romans, chapter 10, verses 12. 11. Chapter 12 po. Chapter 12, verses 11 and 12. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ganun po. Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38 hanggang 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya. Purihin pong ating pinakamalapanoon. Dito po sa mga taga-Romang Kapitulo 12, ang talatay 11 hanggang 12. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mga paglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiagain sa panalangin. Everybody say praise the Lord. So ito po ang pinagagawa ng ating dagalit sa buhay, lalo na sa ating mga inibig na mga baguhan ngayon, mga sa ating beloved viewers. Simple lamang, upang makamtan nyo ang regalo na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga agsisi at mga balik loob upang mga pawin yung makasalanan. Oh? Tanggapin ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo at tatanggapin nyo ang kaloob, regalo. Ano yung regalo? Yung banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na sabi ng Biblia, after that the Holy Ghost is come upon you, you shall have power to tread on serpents and scorpions. And nothing shall, when anything hurt you. Yan ang kapangyarihan na makakamtan mo. Suwalat ang sabi ng Biblia, huwag kang magalak sa kapangyarihan pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon, kundi bagkos magagalak tayo sapagkat ang ating mga kapangalan ay nakasurat na doon sa langit. Palakpakan ating dakilan sa buhay. At yung pa sa mga tatawagin sa malayo, mga inibig ko, na sila din ay binigyan ng pangako ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa ating dakilan sa buhay. At yan po yung mangyayari, mga inibig ko, ipagsabihin natin ang mga dakilang kabutihan ng Diyos, yung regalo na ating nakamtan, ipatutuo po natin yan. Huwag natin itago yung mga
kapangyarihan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, yung ginawa sa atin, huwag kang mahiya kapatid, ipatutuo mo yan. Isiwalat mo ang dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi naman po sa Roma 12, 11-12, mga inibig ko, sa lahat ng mga iniibig nating mga kapatiran na maningas sa naglingkod sa ating mga Panginoon, ito remind na sa atin, huwag daw po tayong mga tamad. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Huwag tayong maging tamad, mga inibig ko. Ibig sabihin ay huwag tayong a-absent. Lagi tayong dadalo. Lagi sinasabi natin, dearly beloved, one of our parents in the Lord, beloved brethren, please don't be absent. Kaya kung saan man po tayo malipat, mapunta tayo kung saan-saan, mga iniibig ko, patuloy lang tayong dumalo at tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi on fire with the Lord, mga iniibig ko. Maningas tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lagi tayong may pag-asang inaantay. Ay yung kanyang nalalapit na pagbabalik anytime now. Hindi natin alam, ang prayer ng ating beloved Noble Pastor, kung maaari, sa kanyang pagbabalik ating mahal na Panginoon, sama-sama tayo sa ating pananambahan, kuhanin tayo, anong layunin doon, sapagkat doon nakapagsisi tayo lagi, mga inibig ko. Laging on fire with the Lord. Lagi nadadama ang kanyang banal na presensya, mga inibig ko. Kaya araw-araw, pag nadadama ang presensya ating mga araw-araw sa mga anak ng Diyos, Christmas sa atin. Pasko sa atin lagi, mga inibig ko. Sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa atin, mga inibig ko. Everybody, praise the Lord. Kahit anuman din po mga pagsubok ang dumarating sa atin, kapigatian, mga inibig ko, yan po'y pinahitulot ng Diyos upang yung ating pananampalatay lalong yumabong, mga inibig ko. Sapagkat kung walang mga pagsubok minsan, parang sabi nga ng Bisaya, hayahay lang, mga inibig ko. Kundi bagkus tayo, kinakailangan, ano man dumating sa atin, may pagsupag man, may kapagatian man, nandiyan man ang kamatayan, mga inibig ko, patuloy tayong mananatili, maglilingkod sa ating nag-isang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! At lagi tayong manalangin, mag-fasting, lalo pat nalalapit na ang ating 50th golden anniversary, mga inibig ko. Ilang buwan na lang, isang buwan na lang halos, mga iniibig. Kaya nakaka-bless. Marami ng mga beloved choir members, mga kapatiran, may umabot na ng 10 days, may 15 days na, mga inibig ko. Ibig sabihin talagang napakabuti natin malapanong sapagkat siya nagbibigay ng kalakasan upang patuloy tayong makapanalangin, makapag-ayun ng mga inibig ko upang marami pang mailapit na kaluluwa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga inibig ko, huwag tayong mga tamad. Lagi tayong magsumikap, mga inibig ko. Nasabi, ulitin ko, mga inibig, nasabi dito, huwag mga tamad sa pagsumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin. Yan po ang ating gagawin, mga inibig ko. Kung paano yung ating beloved sister kanina, pinagkalooban ng napakagandang bahay, tayo, pagkalooban din tayo ng napakalaking panambahan. Amen? Yan po unexpected gift na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Yan naman ang ating dalangin ating beloved, number parents, the beloved children, mga inibig ko, na tayo po ipagkalooban ng sarili natin, mga inibig ko, at yan po ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Manalangin lamang po tayo na manalangin upang pakamtan natin yung dakilang pangako ng Diyos. At pag nagawa natin yung mga bagay na yan, anong kanyang pangako? Huling talata, dito po sa Book of Jeremiah, chapter 33, verse 6. Maganda na po mga nanugtog. The book of the prophet Jeremiah, chapter 33, verse 6. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. God bless you po. Jeremias Kapitulo 33, versikulo 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila, at ako'y magpapakahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Purihin ang ating pinakamamahal. Ating mo ng palakpakan ang ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kung patuloy nating iingatan ng mainang pahahalagahan, yung regalo na kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, ang sabi ng kanyang pangako sa atin, dadalhan tayo ng kagamutan, kagalingan, mga iniibig. Sabi pa rito,
Ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan, aking gagamutin sila, at ako'y maghahayag sa kanila ng dikawasang kapayapaan at katotohanan. Ang mundong ito, sa katotohanan, mga inibig ko, wala ng kapayapaan. Ang mundo ngayon, gulong-gulo sila. Andun ang takot, mga inibig ko. So, balik sa mga anak ng Diyos tayo, na nag-ingat ng kanyang tipan, nag-ingat ng nirigalo sa atin na kaligtasan. Tayo po ngayon, ay andito lagi ang kapayapaan sa puso't isipan, mga inibig ko. At ito hindi nagkulang ating dearly beloved noble person of the beloved who called me the family, na tayo tinuruan pinangaralan, mga inibig ko. Kahit anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga trials, persecution, mga kahirapan, kamatayan, ito hindi makapaghiwalay sa atin, kundi bagkus tayo magpapatuloy, paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay natin ng regalo na ito yung ating kaligtasan. Tayo po na tayo tumayo, mga inibig ko. Kaya yung pilay, mga inibig ko, nakamtan niya, nakuha niya, mga inibig ko, yung regalo na unexpected, mga inibig ko, na binigyan ng Diyos, yung kaganyang kagalingan. At tayo lahat ay nakaranas niyan, mga inibig ko. At habang ating inimbitahan ang ating mga iniibig na mga baguhan, dito po kayo sa harapan, ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap, ngayon nyo tatanggapin yung regalo na nagmula sa mga Panginoon, ang inyong kaligtasan. Huwag po kayong mahiya habang tayo po kayong maawit, dito po kayo sa harapan, mga inibig ko. Amen, praise God. At alalayan ka natin mga beloved choir. Amen, praise God. Hallelujah.